كذلك فإن الأمومية قاعدة القانونية لا تعني انطلاقها في المكان. Limitasyon ng pangkalahatan sa espasyo. Ang pagiging pangkalahatang batas ay hindi laging nangangahulugang ito'y umiira sa lahat ng dako ng bansa. May mga pagkakataon na ang isang batas ay nakatuon lamang sa isang relihiyon o probinsya. Opo, Sister. Jazakallah khairan, Sister Dayang. Okay. Ang pagiging pangkalahatan ng batas ay hindi laging nangahulugang ito'y umiira sa lahat ng dako ng bansa. May mga pagkakataon na ang isang batas ay nakatuon lamang sa isang rehiyon. Hindi po relihiyon, kundi rehiyon o probinsya. So we have 7 minutes. Halimbawa po, sa United States of America, sa USA, bawat estado ay may sariling nitong batas. Ibig sabihin, maaring may batas sa California at hindi naangkop sa Texas. Tama po ba, Sheikh Yusuf Zamura? Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pwede explain mo sa amin yung batas sa Opo? Yung sinasabi natin, halimbawa? Naam. Barakallahu fik. Naam. Sa Amerika, ang lahat ng estado, lahat ng state may iba't ibang or may kaiba ng batas ng state. So ang halimbawa, akong hometown sa Illinois sa state of Illinois, maraming batas magkaiba sa estado sa Texas or sa North Carolina or sa California. Ang halimbawa ito, ang age of consent. For example, ang age consent sa marriage na may mga estado ang age of consent kay 18, 21, 20, 16. At may maraming batas sa taxes mo. Example, sa Illinois, may tax laws para sa pagkain. Pero sa Minnesota, or hindi Minnesota, sa Michigan, walang batas para sa food or pagkain man. Or ang isang halimbawa, sa state of Illinois may batas na bawal ang mga pusil, ang mga guns man. Pero sa state of Indiana okay ra ang pusil. Or hindi bawal po ang marijuana para sa recreational use sa Illinois. Pero may kunti lang mga estado na hindi siya o nagbawal siya. Sa lahat ng estado sa Amerika, bawal ito, like, okay ra ang marijuana para sa recreational use. Kasi ang state sa Amerika ang batas sa constitution ang isa ka state ay isa ka federal state, meaning ilang jurisdiction, ilang territorya, may mga batas na ilang jurisdiction. At ang jurisdiction sa isang estado, hindi ang jurisdiction sa magkaiba ng estado. Masya Allah. Jazakallah khairan, Akh Yusuf Zamura. Masya Allah. Barakallahu fikum. Syukran jazilan, Sheikh Yusuf. Ganun po sa Amerika, no? At saka sa UAE. No? Sa Emirat. Inshallah, next time, tatalakayin natin yan. So, sa ganitong paraan po, ang batas ay nanatiling pangkalahatan sa loob ng teritoryong sakop nito kahit hindi ito sumasaklaw sa buong bansa. Ang ganda po ng batas, no? Okay, connection ng abstract at saka pangkalahatan. Ano ang connection ng abstract at pangkalahatan? Yung connection ng umumiya, pangkalahatan, at connection ng tajrid sa Arabic, yung abstract. So, sa abstract po, ibig sabihin ang batas ay ginawa ng hindi nakatali sa isang tao o sitwasyong tiyak, kundi nakabase sa katangian o kondisyon. Sa umumiya, al-umumiya naman, pangkalahatan, dahil ito'y abstrakto, nagiging angkop ito para sa lahat na may parehong katangian o kondisyon. Anong halimbawa niyan? Ang batas na nagsasabing lahat ng tao 18 pataas ay may ganap na kapasidad sa paggawa ng kontrata. Hindi ito ginagawa para kay Juan o kay Maria lamang, kundi para sa lahat ng
makakatugon sa condition. Ano po ang ugnayan ng dalawa na yan? Yung ugnayan ng abstract at pangkalahatan. Ang ugnayan po nila, ang abstract ay dahilan, ang pangkalahatan ay resulta. How? Tafaddalu. Pag sinabi natin ang abstract ay dahilan, siya ang dahilan. Siya ang dahilan. Ang pangkalahatan naman ay siya ang resulta. Tafaddal. Ano kaya ibig sabihin? Okay. Kapag ang isang batas ay inilabas ng abstract, hindi para sa tao mismo kundi sa katangian, otomatikong nagiging pangkalahatang ang aplikasyon nito. Anong halimbawa niyan? Si abstract ay dahilan, ang pangkalahatan ay resulta. Batas sa trapiko, lahat ng nagmamaneho ng walang lisensya ay papatawan ng multa. Hindi mahalaga kung sino ang tao, kundi ang katangian niyang bilang walang lisensya. Saan ang abstract doon? Saan ang umumiya doon? At saka pangkalahatan. Asan ang general doon? Asan ang abstract sa ating aplikasyon na halimbawa? Ulitin natin. Batas sa trapiko po, sa traffic law, batas sa trapiko, lahat ng nagmamaneho walang lisensya, wala siyang lisensya ay papatawan ng multa, penalty. Hindi mahalaga kung sino ang tao na yan. Siya ba ay governor, siya ba ay congressman, siya ba ay presidente, for example, no? Hindi mahalaga kung sino ang tao na yan. Anong sabi sa batas? No one above the, yala, continue nyo. Go. The law. No one's above the law. Aha, yan po. Yan po ibig sabihin, di ba? No one above the law. Aha. Yan po ang buong mundo, alam nila yan. Okay, wala. Syukran jazilan Sister Fatima. Jazakillah khairan. Batas sa trapiko, lahat ng nagmamaneho ng walang lisensya ay papatawan ng multa kahit sino pa yan. Hindi mahalaga kung sino man yan siya, kundi ang katangian niya bilang walang lisensya. Where is the tajrid? Where is the umumiyah? Where is the general here? And where is the abstract here in our example? Tafaddalu. Nag-gets yung example natin o ulitin natin ulit? Kaya hanapin nyo ang abstract at saka pangkalahatan. Abstract to at sabi, di ba, ang ugnayan nila ay dahilan. Dahilan ang abstract, pero si pangkalahatan ay resulta siya. Yan po ang lalabas sa exam ninyo, inshallah. Analysis. Critical thinking. Ang batas, ang law ay critical thinking. Prepare na kayo? O doon tayo sa bentot-bentot, ABCD. Okay, pero magbibigay ko ng analysis, inshallah. Pero konti lang naman, 3 points or 4 points analysis. No? Para naman pangkapi. Pangkapi natin 'yan. Okay. So, saan kaya ang pangkalahatan doon na resulta at saka yung abstract na dahilan? Sino makapagsabi? Tafadhal, dito na tayo mag-DN 5 minutes, inshallah. Asan ang abstract doon? Ganito ang example natin sa exam. Magbigay ako ng example na ganito, batas sa trapiko, lahat ng nagmamaneho ng walang lisensya ay papatawan ng multa. Hindi mahalaga kung sino ang tao na yan, kundi ang katangian niya bilang walang lisensya. No? Kahit anak pa ng congressman yan, anak ng mayor, anak ng kapitan, no? Or konseho, no? Ay sa batas, no one above the law, sabi ni Sister Fatima. Pero tingnan natin, analysis, no? Critical thinking, gamitin ang critical thinking natin. Yan po ang fiqh. Yan po ang usulul fiqh. Allahu Akbar. So saan po ang abstract diyan at saan din ang general? Yalap, 10 points. Sister Rowena, tafaddal. May 10 points. Yung ano po, yung tingnan nila, yung sa batas trapiko, yung abstract po, yung yung nagmamaneho ng walang license. Tapos ang resulta niya po, yun yung general, penalty. Okay, dakika. I-rinse natin. Okay, asan ang abstract? Sabi mo ay batas sa traffic.
Yun ang Yung ano po, yung abstract doon yung nagmamaneho ng walang license. Ang nagmamaneho. resulta niya po, yung penalty po, yung sa pangkalahatan yung penalty po, Aha. papatawan siya ng ano, Ang abstract, yung lahat ng yung magmaneho, nangamaneho walang lisensya. So, ang resulta, pangkalahatan penalty. ay Magkakaroon siya ng penalty po. Masya Allah. So, hindi mahalaga kung sino siya. So, tama po. Pero, tingnan natin yung another rai or opinion ng mga kasama mo. Pero ako, ana maak, sabi ng Arabic. Kasama mo ko dyan, Sister Royna. Mumtaz, jazakillah khairan. Sino pa ang magmukhalif or another madhab? Tapada, Sister Fatima, saan ka? Asan ang abstract doon? Asan ang in general? Sa akin po parang sa simpleng explanation lang, dahil sa isang tao ay nagmamaneho ng walang lisensya, nagkaroon ng violation. So, nagkaroon ng as a result, nagkaroon ng batas na traffic, batas ng trafiko. Parang 'di ba simple ganun lang? Opo, pwede rin. Barakallahu fiik, Sister Fatima. Jazakillah khair. Okay, dahil po ang abstract ay siya ang dahilan. Si abstract, ang title niya, ang papel niya ay siya ang dahilan. Si General, hindi po si General MacArthur Si General po, no, yung pangkalahatan ay siya ang resulta. Okay, Sister. Okay, bagitin natin ulit. Tama po si Sister Royna. Pero gusto pa merong pang another opinion. Batas sa trapiko po. Kapag may batas sa trapiko, lahat ng nagmamaneho ng walang lisensya ay ano ang ipapataw sa kanila? Of course, may multa po yan. Hindi mahalaga kung sino ang mga tao na yan, kung anong position niya. Secretary of State of America ba yan? President of the United States? No? Kung ano siya? Kundi ang katangian niya bilang walang lisensya. Saan po si abstract doon at saan si pangkalahatan? Si abstract ay ang dahilan, si pangkalahatan ay siya ang resulta. Tafaddal, Sister Princess. We have 3 minutes, inshallah. Doc, sorry po, pinaprocess pa ng isip ko. Okay, walang problema. Okay, jazakillah khairan, Sister Princess. Tama po si Sister Rowena. Si Sister Rowena ay tama. Bakit? Lahat ng nagmamaneho na walang lisensya, ang dahilan po bakit siya namulta ay wala po siyang lisensya. So anong resulta niya? Anong pangkalahatan niya? Yung penalty. Yung resulta niya ay makapinalty po siya, makabayad po siya ng multa. Wahakada. Okay, babalikan lang natin next time yan. Inshallah, malawak. Sister Fatima, may dagdag ka? Ay, wala na po. Thank you. Barakallahu fikum. Basta tandaan ninyo, si abstract ay siyang dahilan. Si pangkalahatan, si general, siya ang resulta. Yan po. Okay, magbigay tayo ng problem solving next week, inshallah. In short po, dito na madidiin, in short, ang pangkalahatan ay hindi palaging sa lahat ng tao. Hindi palaging sa lahat ng tao at lugar. Maaari itong limitado ayon sa rehiyon o sakop ng jurisdiction. Ang abstract naman ang dahilan kung bakit ang batas ay hindi nakatali sa tao o kaso, kundi nakatali sa katangian at condition. Kaya't masabi na ang abstrakto ang pinagmumulan at ang pangkalahatan ang bunga. Another. So kung doon kanina nasabi natin, si abstract ay dahilan, si pangkalahatan ay resulta, in Arabic po abstract tajrid, no? Si pangkalahatan ay umumiya, no? Dito sa another kasabihan natin, ang abstrakto ang pinagmumulan. Siya din ang dahilan. Kapag ikaw ang pinagmumulan, of course, ikaw din ang dahilan yan. At ang pangkalahatan ay bunga. Pag sinabi natin bunga, the same is a result din. Tama po ba?
وجزاكم الله خيرا ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تفضلوا 1 minute in short at saka questions. Tafadhalu. Okay, wala na? So magkita-kita tayo bukas sa Usulul Fiqh, inshallah. Maraming analysis doon. Barakallahu fikum.